Hello. Good life to everyone. We will be having a video of 7 IMs of Jesus, no? So, isa-isahin natin starting from first I am until the last I am. So, the first one um, that I am going to discuss today is about what Jesus said during the time na nagmi-ministeryo siya, kung ano ang mga 7 IMs ni Jesus. But before we start, let's bow our heads and pray. Lord, thank you so much for the day that you've given us, Panginoon. Thank you for this opportunity to have this 7 IMs recorded, Panginoon, so that before we submit ourselves to encounter, Panginoon, um, we understand kung ano ka sa buhay namin. We will understand, Lord, ang mga bagay na sinabi mo nung ikaw ay nagmi-ministeryo, kung sino ka at kung magiging sino ka sa buhay namin, Panginoon. Be with us tonight or be with us today, Lord, as we discuss, Panginoon, the 7 IM starting from the first up until the last. Lord, we thank you, we glorify you in Jesus' name. Amen. All right, so the first I am of Jesus is the bread of life. So that's the number 1 I am, no? Nung nagmi-ministeryo ang Panginoon, you are going to you will read sa ating Bible, no? And it's taken from John 6 verse 35. Sa Tagalog, Juan 6 35. Yan. It says there, sinabi ni Jesus, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Wow. Amen. Imagine living a life na hindi ka nagugutom, hindi ka na uuhaw. But I would like to be clear on this, no, sa sinabi ng Panginoon. It's not about the physical thirst, it's not about the physical starveness na mararamdaman natin, but it is something that we will feel deep inside our hearts. Alam mo yung longing na nararamdaman mo, longing ng pagmamahal, longing ng peace, longing ng kapayapaan, longing ng kaligayahan sa buhay natin. Ito yung sinasabi ni Jesus dito that ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi nagugutom kailanman. Remember what was written in the Bible? Ang sabi sa Bible, di ba? Man is not or should not just live on bread alone, but it is through the words that proceeds to the from the mouth of the Lord. So ito yun. Ito yung sinasabi ng Jesus na meron tayo, no, na ako ay ang tinapay na nagbibigay buhay. So Jesus, for the 7 IMs, Jesus is the bread of life. Bakit kailangan maintindihan natin na si Jesus ay bread of life natin? Why? Because sa mundong ito, there are many things na dinidesire natin. Many things na naiisip natin na sana ganito, dinidesire ng puso ko yung ganito. We would, understand or we should understand na ang buhay ng tao hindi lamang nakasalalay sa mga bagay na kinakain, hindi lamang nakasalalay sa mga bagay na kung anong meron tayo. Kayamanan man to, work man to, pamilya man to. No, it isn't. Kasi alam natin, maraming mayaman sa mundo na hindi masaya. Alam natin na maraming mayaman sa mundo, kumpleto sa pagkain, pero malnourished ang kanilang spirit. So tayo, bilang nakakakilala or kinikilala ang tinatawag nating Jesus or si Jesus sa buhay natin, we have to understand the number 1 I am ni Jesus, that I am the bread of life. Amen po ba? Alright, so we'll proceed sa sunod nito, no? Lessons. Anong lessons na nakukuha natin or makukuha natin? There are actually 4 sa Jesus is the bread of life. Number 1 doon is Jesus is the source of our spiritual life. So wala nang ibang source
ang spiritual life dapat na meron tayo si Jesus lang, because we believe that He died for us, that He was sent for us, that He paid the price, of our sins, kasi hindi natin kayang pagbayaran. Hindi tayo deserve, or hindi natin deserve na lumapit sa presensya ng Diyos Ama without Him, sacrificing His blood, which is pure, holy, and blameless. Number 2, sa lessons nito, Jesus satisfies our deepest needs. Alam natin na may mga needs tayo na nasasatisfy ng pera. May mga needs tayo na nasasatisfy ng pagmamahal ng mga mahal natin sa buhay. May mga needs tayo na nasasatisfy ng fellowship na meron tayo, ministry na meron tayo. But you know what? The real satisfaction na kailangan, or the real satisfaction na makukuha natin, na mapagkukuhanan natin ng real satisfaction, is ang pagmamahal ng Panginoon, is ang buhay ng Jesus na meron tayo. That satisfies our deepest needs, no? Hindi lang sa physical, hindi lang sa emotional, but definitely our spiritual. Because alam natin na pag ang ating spiritual life ay nasasatisfy, then definitely all of these things shall follow. Kaya nga, pag nagpa-fasting tayo, pag nagbababad tayo sa presensya ng Panginoon, kahit nagutom tayo, buhay pa rin tayo. We can do what we want, we can smile, we can raise our hands, we can praise the Lord. Why? Because ang satisfaction talaga nating mga tao, since we are created as God's image and likeness, ang pagmamahal ng Panginoon ng Jesus natin. Amen po ba? Alright, ang number 3 sa lessons is Jesus is the bread of everlasting life. Ito ang kagandahan dito Jesus is not just the bread of life, but He is the bread of an everlasting life. Pag sinabi nating everlasting, ito yung totoong forever. Ito yung hindi mawawala. Ito yung hindi ma-change, because He is constant. Ito yung panghabang buhay, hindi na panghabang buhay, but definitely up until, we transcends to eternity. Hanggang sa makita natin siya, hanggang sa we will join Him in heaven. Hindi ito mawawala, at hindi ito matatanggal sa buhay natin, na siya at siya mismo lang ang bread ng everlasting life. So if we receive Him as our Lord and Savior, then we have to live, in this truth that Jesus is the bread of everlasting life. And then the last one for the lessons, Jesus is God's provision to mankind. So grabe lang, no? Because as a parent, no, tayong mga magulang, or ang mga magulang, nagpo-provide yan sa needs ng kanilang pamilya, whether nanay siya, whether tatay siya. When it comes sa needs ng kanilang mga anak, they are very responsible to provide it. Hindi man sobra-sobra, but definitely ang needs talagang ito sa Tagalog, talagang pinupush nila na ma-provide ang mga pangangailangan ng kanilang mga anak. Pagkain, malinis na bahay, malinis na tubig, pag-aaral, tuition, kung nagbabayad ng tuition, mga needs sa school. And same as true with Jesus. Siya yung provision, siya yung pera na binigay sa atin ng Panginoon, siya yung lamb, yung taga-linis ng kasalanan natin, siya yung hope natin, siya yung faith natin, siya yung pagmamahal na hinahanap natin, siya lahat. Jesus is the provision to mankind. Isn't it amazing na talagang si Jesus ang provision sa atin? Imagine that. It's not just money, but when you got to know, when you got to receive God as your Lord and Savior, the Lord or the God, who owns the heavens, who owns the earth, who created everything in it, would give us His only begotten Son para maging provision sa kalungkutan natin, sa pangangailangan natin, sa spiritual life natin, and even sa mga kakulangan na meron tayo. He is the answer, the ultimate answer of all. Amen po ba? Alright, so next is we will go through
The application, so meron tayong lessons, no? Alam natin yung lessons natin na mention ko lang po ulit. Jesus is the source of our spiritual life. That's the first one. The second one is Jesus satisfies our deepest needs. Number 3, Jesus is the bread of everlasting life. And number 4, Jesus is God's provision to mankind. And for that, and after that, we will have the application. Of course, kung may mga lesson tayo, parang devotion lang. Kung may mga observation or may mga lesson tayong nakuha doon sa Jesus is the bread of everlasting life, then definitely meron tayong tinatawag na application. No? Ang application natin, number 1, is search for Jesus every day. Alam nyo, the best part of being a Christian is when we got to search Jesus in every situation, in every scenario sa buhay natin. Lord, andito ka ba? Lord, mag-glorify ka ba dito? Lord, mapi-please ba kita? Lord, maihahayag ba kita? Lord, magiging testimony ba ako ng pagmamahal mo? Amazing. And number 2, rely on Jesus to satisfy our joy and not on the earthly things. No? We have to rely on Jesus to satisfy our joy and not the earthly things. Ang mga earthly things, this will pass. Kaya nga ang sabi ng Bible, store up riches in heaven, not on earth. Kasi sa heaven, walang aanayin doon. Walang moth doon, walang kakain doon ng mga riches na pinupundar natin sa langit. Dito sa lupa, meron. Ang mga pagkain natin, pwedeng amagin. Yung mga pera natin, pwedeng masunog. Yung mga bahay natin, kung may bakal yun, kakalawangin. Ang mga sasakyan natin, that will come to pass. No? Ito yung mga riches na or yaman ng mundo na definitely nai-enjoy natin, no? Kasi provision din naman ng Panginoon yun. Pero the first thing that we have to bear in mind is that magre-rely tayo na ang satisfaction na nakukuha natin or ang joy sa puso natin dapat makukuha natin not on the earthly things but ang Panginoong Jesus. Jesus talaga. And the third one, rest in Jesus. Ito, maganda ito. Sa buhay natin maraming kapaguran. Sa buhay natin maraming discouragement, maraming sakit na mararamdaman, maraming magfe-fail, maraming makakapanakit sa atin. But definitely, ang ating kapahingahan is kay Jesus. So when you get tired of serving, so when you get tired of your ministry, so when you get tired providing, if you're a provider, so when you get tired of, doing or winning people or understanding people for the Lord, huwag kang magpahinga sa relasyon na meron ka sa kapwa-tao. Magpahinga tayo sa relasyon na meron tayo sa Panginoon. We have to rest in Jesus. And lastly, number 4, share Jesus to others. The Great Commission. Hindi pwede na ang good news na tatago. Hindi pwede na since alam mo, nashiran ka, na-win ka ng leader mo para sa Panginoon, hindi pwede na sa'yo lang. Hindi pwede na tumitigil sa'yo yon because good things should be spread out, not evil things. And we believe that Jesus or the love of Jesus is the best thing that ever happened to our lives. No? Secondary na lang yung iba. And we have to share it to others. Kasi ayaw natin na ang good news matigil lang sa atin. Definitely, we pass the baton. Amen po ba? Alright, so that's the number 1 and that's it for the first I am. Alright, tandaan natin, the first I am is Jesus is the bread of life. See you on the next video for our second I am of Jesus. Let's close this in prayer. Lord, salamat Panginoon that we know or you got to let us understand that you are our bread of life, Panginoon. Magugutuman, Lord, ang aming physical body, but definitely, Lord, since Ikaw ang bread of life namin, Panginoon, Lord God, and definitely we will be satisfied, Lord. We will be full of you, Panginoon, Lord God, not full of ourselves, Lord. And we thank you because you have given us the opportunity to know this, to understand this, to discern this, to feel this, Panginoon. Today, Lord, we wanted to raise you up. We wanted to stand, Lord, and this truth that you will always be the bread of our life. We thank you. We glorify you in Jesus' name. Amen.